Magandang araw po sa inyo. Ako po si James at nais kong ibahagi sa inyo ang isang totoong karanasan na nangyari noong taong 1976 sa isang liblib na baryo sa Quezon Province. Ang kwentong ito ay hindi ko malilimutan dahil hanggang ngayon ay buhay pa sa alaala ng matatanda ang mga kaganapang iyon. Noong panahong iyon, simple lang ang buhay sa baryo. Walang kuryente sa gabi. Lampara lang ang gamit ng bawat bahay. Tahimik ang paligid kapag lumubog na ang araw at tanging huni ng kuliglig at tahol ng haso ang maririnig. Sa baryong iyon nakatira si Mang Istong, isang kilalang albularyo. Kilala siya sa maraming baryo dahil sa husay niya sa panggagamot gamit ang mga halamang gamot, dahon, langis at mga dasal na minana pa niya sa kanyang mga ninuno. Isang araw, dumating si Andrew, isang binatang magsasaka. May dala siyang kaba sa dibdib habang kumakatok sa maliit na bahay ni Mang Istong. Mang Istong! Mang Istong! Mabagal na binuksan ng matanda ang pinto. Si Mang Istong ay payat, maputi na ang buhok at may suot na lumang kamiseta de chino. O Andrew, anong nangyari at ganyan kabilis ang pintig ng dibdib mo? Si Lucia po, Mang Istong, bigla pong nanghina kagabi. Para pong may humihila sa kanya habang natutulog. Hindi na po siya makabangon ngayon. Napakunot ang noo ni Mang Istong. Si Lucia, ang isang dalaga sa baryo. Kilala sa ganda at kabaitan. Paborito din siya ng mga kapitbahay dahil palaging nakangiti at marunong makisama. Aba, saan siya ngayon? Nasa bahay po. Nanginginig at tila may sinasabi pero hindi maintindihan. Agad na kinuha ng matanda ang kanyang bayong na puno ng halamang gamot, langis at isang maliit na bote ng tubig na may dasal. Lumakad silang dalawa papunta sa bahay ni Lucia. Sa bahay, nadatnan nila si Andrea, nakatatandang kapatid ni Lucia, halatang puyat at pagod. Mang Istong, salamat at dumating kayo. Hindi na po ako mapalagay sa lagay ng kapatid ko. Nasa higaan si Lucia, namumutla, pawis na pawis, at ang mga matay nakapikit ngunit gumagalaw ang labi na para bang may kausap na hindi nakikita. Lumapit si Mang Istong at marahang hinaplos ang noo ng dalaga. Lucia anak, naririnig mo ba ako? Bulong ng albularyo. Biglang nanginig ang katawan ni Lucia. Bumuka ang bibig at lumabas ang boses na hindi kanya. Malalim at malamig. Umalis kayo rito. Hindi niyo siya makukuha. Akin siya. Napatakip ng bibig si Andrea. Napaatras si Andrew. Tila ng lumo sa takot. Engkanto! Sabi ng albularyo. Mang Istong, engkanto po ba yung kumuha sa kapatid ko? Oo. Karaniwang ganito ang nangyayari kapag napusuan ng mga nilalang na hindi nakikita. Si Lucia ang napili nila. Nagpausok si Mang Istong gamit ang tuyong dahon ng kamangyan at insenso. Binilugan nila ng usok ang buong kwarto, sabay dasal ng mga orasyon. Si Andrew ay tahimik lang, mahigpit ang hawak sa kanyang rosaryo. Muli na namang nagsalita si Lucia na malamig na tinig. Hindi ninyo kami mapipigilan. Kinuha ko na siya. Siya ay para sa akin. Wika ng engkanto sa katawan ng dalaga. Sino ka? Magpakilala ka! Matapang na sagot ni Mang Istong habang patuloy sa pagdarasal. Isang malakas na hangin ang biglang dumaan sa loob ng bahay, gayong sarado ang mga bintana. Napailang si Andrea. Halos yakapin na si Andrew sa sobrang takot. Habang nagpausok si Mang Istong sa loob ng bahay ni Lucia, lalo lamang naging mabigat ang pakiramdam. Parang may mga matang nakatingin mula sa labas ng mga dingding sa pawid. Hindi na makapagsalita si Andrea. Yakap-yakap na lang niya ang kapatid na si Lucia na nanginginig pa rin sa higaan. Kailangan natin simulan agad ang pagtawag. Baka tuluyan nang makuha ang kaluluwa ng kapatid mo. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Istong? Kapag hindi natin naputol ang sumpa ngayong gabi, baka hindi na magising si Lucia. At kapag tuluyang nasama ng engkanto, wala na tayong magagawa pa.
Kahit anong gawin, Mang Istong, iligtas po ninyo ang kapatid ko, sabi ni Andrea. Tumango ang matanda. Kinuha niya sa bayong ang isang panyo na may nakatuping papel sa loob. Nilatag niya ito sa lameseta. Nakapaloob doon ang orasyon na ginagamit niya laban sa mga nilalang na hindi nakikita. Sinindihan muli ni Mang Istong ang insenso at nagsimulang bumigkas ng panalangin. Habang umaalulong ang aso sa labas, bigla namang umihip ang malamig na hangin mula sa bintana. "Akin siya! Akin si Lucilia!" Muling narinig mula sa bibig ng dalaga, ngunit ang tinig ay hindi kanya, kundi parang lalaking malalim at malamig ang boses. "Hindi ka makakapanakit dito. Sa ngalan ng may kapal, pinapalayas kita!" Agad na napahiyaw si Lucilia. Halos mabali ang kanyang katawan sa pagkakaarko. Napayuko si Andrea at tinakpan ng tenga, habang si Andrew ay halos mapatayo sa gilid ng pintuan, hindi makagalaw sa takot. "Mang Istong, baka mamatay ang kapatid ko!" sigaw ni Andrea. "Hindi, nilalabanan lang niya. Huwag kayong bibitiw. Hawakan niyo siya. Huwag ninyong hahayaang mabitawan." Magkahawak na pinigilan ni na Andrea at Andrew si Lucilia na pumipiglas na parang may ibang lakas na sumapi sa kanya. Lumipas ang ilang minuto ng orasyon, ngunit sa halip na mawala, lalong lumakas ang hangin at tila may anino sa sulok ng dingding. Parang may matangkad na nilalang na nakatayo doon, ngunit malabo at naglaho. "Sino ka? Bakit mo ginugulo ang dalagang ito?" Tahimik ngunit maya-maya ay muling nagsalita ang tinig mula kay Lucilia. "Matagal ko na siyang minamasdan. Sa ilalim ng puno, nakita ko siya. Siya ang para sa akin. Hindi niyo siya maaagaw sa akin." Doon naintindihan ni Andrew kung bakit ganon ang nangyari kay Lucilia. "Mang Istong, nung nakaraang linggo po, dinala ko si Lucilia sa bukirin. Nagpahinga kami sa ilalim ng malaking balite, malapit sa may sapa. Doon po siguro siya nakita." "Tama ka, Andrew. Ang balite ay tirahan ng mga engkanto. At kung doon siya natanaw, doon din siya tinatakan." "Anong gagawin natin ngayon, Mang Istong?" Mangyak-ngyak na tanong ni Andrea. "Kailangan natin bumalik sa balite. Doon natin haharapin ang nilalang na kumukuha sa kapatid mo." Nagulat sina Andrew at Andrea. Gabi na at liblib ang daan patungo doon, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Kinabukasan, bago lumubog ang araw, naghanda sila Mang Istong. Nagdala ng bote ng langis, tubig na may dasal at mga dahon na panlaban sa mga espiritu. Si Andrea na may nagdala ng kruspihong iniwan ng kanilang ama, habang si Andrew dala ang tapang at panalangin. Dinala nila si Lucilia sa duyan, nakawayan at abaka. Pinasa ni Andrew at isa pang kapitbahay na tumulong. Kahit nangihina, patuloy pa rin ang pag-ungol ni Lucilia na tila may kausap na hindi nakikita. Habang papalapit sila sa malaking puno ng balite, unti-unting bumigat ang hangin. Tumahimik ang paligid at wala ring huni ng kuliklig. Madilim na madilim ang gabi nang makarating sina Mang Istong, Andrew at Andrea at ang kawawang si Lucilia sa ilalim ng punong balite. Ang buwan ay kalahating nakasilip lang sa ulap, at ang liwanag nito'y pilit na sumisilip sa mga sanga ng punong tila kumakaway sa hangin. Hindi karaniwang puno ang balite. Malaki ito, malawak ang ugat na parang mga bisig na nakalitaw sa lupa. Sa paligid tila may mga aninong gumagalaw, ngunit pagtingin mo ng direkta, wala kang makikita. Ang hangin ay malamig at mabigat, at bawat hinga nila'y parang may kasamang pangamba. Si Andrea ang unang nagsalita. "Mang Istong, parang ayoko na po. Nakakatakot dito." "Kailangan nating tapusin ito, Andrea. Kapag tumigil tayo, baka tuluyan nang mawala ang kaluluwa ng kapatid mo." Si Andrew naman ay tahimik lang, ngunit halata sa kanyang muka ang takot at kaba. Pinilit niyang hawakan ang kruspihong dala ni Andrea at saka siya lumapit sa tabi ni Mang Istong. Doon na nila inlapag si Lucilia
sa may ugat ng balite. Agad na nagsimulang gumalaw ang kanyang katawan, parang hindi mapakali. Nagmulat siya ng mata at muling nagsalita gamit ang tinig na hindi kanya. "Bakit mo siya dinala dito? Hindi niyo siya makukuha. Hindi niyo siya makukuha sa akin." Umigting ang hangin at nagbigay bumaliktad ang dahon ng punong balite na parabang malakas na ihip ng hangin, ngunit wala namang bagyo. "Kung gusto mong makuha siya, humarap ka sa akin!" Malakas na tinig ni Mang Istong. Naglagay siya ng bilog sa paligid ng gamit ng asina at langis na may dasala. "Dito ka ligtas, Lucilia. Huwag kang bibitew." Bulong niya habang pinapahira ng langis ang noo ng dalaga. Biglang nagliwanag ang paligid ng bahagya at doon nila nakita ang isang anyo. Sa ilalim ng mga sanga, lumitaw ang isang nilalang. Matangkad, maputla, mahaba ang buhok at ang mga matay kumikislap na kulay berde. Ang katawan nito'y parang tao, ngunit mas mahaba ang mga braso at ang mga daliri parang kuko ng hayop. Napalunok si Andrea at napasigaw. "Diyos ko po! Engkanto!" Lumapit ang nilalang at nagsalita, ngunit hindi gumalaw ang kanyang bibig. Bagkus ay dumiretso sa kanilang pandinig ang kanyang boses. "Bakit niyo ako ginugulo, matanda? Ang dalagang ito'y napili ko na. Siya ang aking magiging kasama. Hindi niyo siya maaagaw sa akin." "Hindi mo siya makukuha. Hindi!" sabi ni Andrew. Ngunit napaatras siya nang biglang tumawa ang engkanto. Malamig at umalingaw-ngaw. "Mahina ang iyong tapang, bata. Hindi sapat ang sigaw mo laban sa akin." Hindi nagpatinag si Mang Istong. Itinaas niya ang bote ng langis at nagsimulang mag-orasyon. "Sa ngalan ng may kapal, pinapalayas kita sa punong ito. Hindi sa iyo ang kaluluwang ito. Umalis ka at bumalik sa iyong kinaroroonan." Hindi. Ayoko." Sumigaw muli ang nilalang. "Hindi siya makakaligtas. Ang tanda na nilagay ko sa kanya ay akin lamang." Kasabay nito, nagbagsakan ang mga sanga ng balite at halos masira ang bilog ng asin sa paligid. Agad na tinulak ni Mang Istong si Andrew. "Bantayan mo ang bilog. Huwag mong hahayaang mabura ang asin. Kung mabuksan ito, wala na tayong laban." Sumunod si Andrew. Nanginig ngunit pilit na nagtatapang-tapangan. Ginamit niya ang kanyang paa upang ayusin muli ang asin sa mga parte na nagkahiwalay. Si Andrea naman hawak-hawak ang kamay ng kapatid, umiiyak habang nagdarasal ng Ama namin. Samantala, patuloy sa orasyon si Mang Istong. Binuhusan niya ng langis ang ugat ng balite at sunod ay sinaboy ang tubig na may dasala. "Lumayas ka! Hindi sa iyo ang dalagang ito!" Ngunit biglang nagbago ang anyo ng engkanto. Ang kanyang mga matay naglaho at napalitan ng itim. At mula sa kanyang katawan ay lumabas ang mga usok na parang bumabalot sa buong puno. Lalo pang lumakas ang ihip ng hangin at halos matumba si Andrea kung hindi siya nasalo ni Andrew. "Mang Istong, hindi ko na kaya!" iyak ni Andrea. "Kaya natin ito. Huwag kang bibitaw. Ang tapang ninyo ang kailangan ni Lucilia." Habang patuloy ang laban, bigla namang nagsalita si Lucilia gamit ang sarili niyang boses. Mahina ngunit malinaw. Ayoko sumama sa inyo. Sa kanya ayokong sumama. Tulungan niyo ako." Doon nakaramdam ng pag-asa si Mang Istong. "Lumaban ka, Lucilia. Hawakan mo ang dasal. Hawakan mo ang pananalig mo." Habang humahampas ang malamig na hangin sa ilalim ng balite, tila pinaglalaroan ng engkanto ang tapang ng mga tao. Lumalakas ang ugong ng mga sanga, para bang may daan-daang ibon na pumabagaspas sa dilima. Si Andrea ay nanginginig sa takot, ngunit mahigpit pa ring hawak ang kamay ni Lucilia. "Mang Istong, ang lakas niya, hindi ko na kaya." "Kaya mo, Andrea. Hindi lakas ng katawan ang kailangan dito, kundi lakas ng loob. Huwag kang bibitaw sa kapatid mo." "Mang Istong, parang nabubura ulit!" sigaw ni Andrew. "Ituloy mo lang, Andrew. Buhay si Lucilia. Nakasalalay ang buhay niya dyan." Muli na namang gumalaw ang katawan ni Lucilia.
Ang kanyang mga matay bumukas ngunit dilat na dilat at kulay puti ang makikita. Muling nagsalita ang malamig na boses mula sa kanyang bibig. Hindi niyo na siya maliligtas. Ang kanyang kaluluwa ay akin na. Kahit anong dasal ang gawin ninyo, dito siya mananatili. Mula sa ugat ng balite, lumabas ang maiitim na anino na gumagapang papalapit sa bilog ng asina. Parang mga kamay na pilit sumasalakay. Diyos ko, ano yan? Sigaw ni Andrea. Mga alagad niya, huwag kayong matakot. Ngunit hindi nagtagal, lumitaw mismo ang engkanto mula sa usok. Matangkad, maputla at ang mga matay nagliliyab na berde. Nakatitig ito kay Mang Istong, saka nagsalita. Matanda, hindi mo ako mapipigilan. Bago ka pa ipinanganak, ako na ang nagmamay-ari ng punong ito. Sino ka para hadlangan ako? Tumindig si Mang Istong. Itinapat ang bote ng langis at kruspiho. Isa akong lingkod ng may kapal. Hindi ikaw ang may-ari ng kaluluwa ng tao. Hindi mo siya pwedeng angkinin. Muling nagngit-ngit ang engkanto at biglang kumulog ng malakas kahit walang ulan. Sa isang iglap, bumagsak ang isang malaking sanga ng balite. Halos tamaan si Andrew. Andrew, tumabi ka! Muntik nang bumigay ang tuhod ng binata sa takot, ngunit pinilit niyang manatiling nakapwesto. Sa loob-loob niya, hindi niya kayang iwasan o iwan si Lucilia. Mang Istong, kahit anong mangyari, tutulungan ko kayo, basta't mailigtas lang siya. Sigaw ni Andrew. Tumango ang albularyo. Ganyan ang tapang na kailangan natin. Huwag kang bibitaw, anak. Habang nagpapatuloy ang labanan, unti-unting nagbalik ang boses ni Lucilia. Sa mahinang tinig, narinig nila ang kanyang sinabi. Kuya, ate, tulungan niyo ako. Ayokong sumama. Napahagulgol si Andrea at lalo pang hinigpitan ang kapit sa kapatid. Lumaban ka, Lucilia. Narito kami. Hindi ka namin iiwan. Ngunit muling sinakop ng engkanto ang katawan ni Lucilia at sumigaw ito ng napakalakas. Akin siya. Huwag kayo makikialam. Kapag hindi niyo siya ibinigay sa akin, kayo ang susunod. Doon nagpasya si Mang Istong. Hinugot niya mula sa bayong ang isang maliit na bote ng langis na tinatawag niyang langis ng araw. Ito ang pinakamalakas na panlaban na ginagamit lang kapag wala ng ibang paraan. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, pinapalayas kita! Sumabog ang liwanag mula sa bote at napaatras ang engkanto. Halos matunaw sa silaw. Ang usok na bumabalot sa puno ay unti-unting naglaho. Ngunit bago ito tuluyang mawala, sumigaw pa ang nilalang. Babalikan ko siya! At sa isang iglap, naglaho ang engkanto kasabay ng katahimikan ng paligid. Si Lucilia ay napabagsak sa sahig ng duyana. Hingal na hingal ngunit muling bumalik ang kulay ng kanyang muka. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at tumingin sa kanila. Ate, Andrew, Mang Istong, salamat. Sabi ni Andrea. Matapos maglaho ang engkanto sa ilalim ng malaking balite, naghari ang katahimikan. Tila walang nangyari. Wala nang malakas na hangin at wala na ring aninong gumagapang. Ang tangi maririnig ay ang mahinang pag-ungol ni Lucilia na ngayoy payapang nakahiga at nakapagpahinga na ng normal. Si Andrea ay pagod. Yumakap sa kapatid. Salamat sa Diyos, Lucilia. Salamat at ligtas ka na. Si Andrew naman ay halos mapaupo sa lupa sa sobrang pagod. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Hawak-hawak ang kruspihong ginamit niya kanina. Mang Istong, ligtas na po ba ang kapatid ko? Hindi na po ba siya babalikan ng engkanto? Huminga ng malalim si Mang Istong at tumingin sa punong balite. Sa ngayon ligtas na siya. Pero tandaan ninyo, hindi ganoong kadaling mawala ang isang engkanto. Lalo na kung napusuan na niya ang isang ito. Kailangan pa rin nating maging maingat. Pag-uwi nila sa baryo, sinalubong sila ng ilang kapitbahay na nag-aabang. Kumalat na kasi ang balita na si Lucilia ay kinuha ng engkanto.
Nang makita nilang buhay at humihinga ang dalaga, nag-iyakan ang mga tao. Salamat, Panginoon! At salamat sa inyo, Mang Istong! Wika ng isang matandang babaeng kapitbahay. Pinahiga muna nila si Lucilia sa kanilang bahay. Habang natutulog siya, si Andrea ay hindi bumitaw sa tabi ng kapatid. Si Andrew naman nagbantay sa may pintuan. Hawak pa rin ang kruspihong hindi niya binitawan kahit isang saglit. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao sa bahay nila. Lahat gustong malaman ang nangyari kay Lucilia at gusto nilang magtanong sa albularyo. Nagsalita ang matandang albularyo. Mga kababaryo, ang nangyari kagabi ay babala. Huwag kayong basta-basta uupo o hihinto sa ilalim ng punong balite. Hindi lahat ng tahimik ay ligtas. May mga nilalang na nakatira doon na hindi natin nakikita. At kapag napusuan nila ang isa sa atin, mahirap silang paalisin. Tumango-tango ang mga nakikinig. May ilan na natatakot at may ilan naman na parang hindi makapaniwala. Ngunit nang makita nila ang payat at maputlang katawan ni Lucilia, alam nilang totoo ang lahat ng sinasabi ng albularyo. Makalipas ang ilang araw, unti-unting gumaling si Lucilia. Bagamat mahina pa rin, nakakapagsalita na siya at nakakakain. Ngunit may isang bagay na hindi mapaliwanag. Sa kanyang braso may iniwang marka. Marka na parang bakas ng kamay. Mahaba at malamlam ang kulay, tila paso. Mang Istong, bakit po may marka pa rin? Tanong ni Andrea. Yan ang tanda ng engkanto. Huwag kayong matakot. Pero alalahanin ninyo, palatandaan iyan na minsan siyang kinuha. Kaya bantayan ninyo siya palagi. Huwag kang mag-alala, Lucilia. Hindi ka na muling kukunin. Nandito ang ate mo, pati ako. At kung sakali mang bumalik siya, haharapin ko ulit, sabi ni Andrew. Ngumiti si Lucilia. Nang bahagya, kahit bakas pa rin sa kanyang muka ang pagod. Salamat, Andrew. Lumipas ang mga linggo at muling bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa baryo. Ngunit hindi na muling dumaan si Lucilia malapit sa balete. Lahat ng tao'y lumalayo na rin sa punong iyon kahit araw pa. Si Mang Istong na may lalong iginagalang ng mga tao. Maraming dumadayo para magpasalamat at magpatingin sa kanya. Dala ng balitang iniligtas niya si Lucilia mula sa engkanto. Ngunit para kay Andrea at Andrew, ang gabi sa ilalim ng balite ay hindi nila malilimutan. Ang sigaw ng engkanto, ang anyong kanilang nasilayan at ang boses na nagmumula sa kapatid nilang si Lucilia ay habang buhay natatatak sa kanilang isipan. Makalipas ang ilang buwan, mula nang iligtas si Lucilia, unti-unting bumalik na sa normal ang takbo ng kanilang buhay. Bagamat nananatili ang marka sa kanyang braso, hindi na siya muling ginambala ng engkanto. Ngunit para sa pamilya at buong baryo, naging paalala iyon ng naganap na ang mga nilalang na hindi nakikita ay totoo at maaaring umatake kahit kailan. Si Andrea ay mas nagiging mapagbantay sa kapatid. Hindi niya na pinapayagang lumakad mag-isa, lalo na sa gabi. Samantalang si Andrew, na halos araw-araw dumadalaw, ay tila mas nagiging malapit pa kay Lucilia. Nakikita ni Andrea kung papaano dahan-dahang nabubuo ang kakaibang ugnayan sa dalawa. Habang lumilipas sa mga araw, tila unti-unti nang nawawala ang pangamba. Ngunit isang gabi, habang natutulog si Andrea, nagising siya sa mahinang tunog. Parang may humahaplos sa bintana ng kanilang kwarto. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang maliit na lampara at lumapit sa bintana. Nang kanyang silipin, wala siyang nakita kundi liwanag ng buwan at katahimikan ng gabi. Ngunit nang siya'y lalayo na, bigla niyang narinig ang mahinang bulong. "Lucilia, akin ka pa rin." Napasinghap si Andrea at mabilis na sumilip muli sa labas. Pero wala siyang nakita. Pinilit niyang huwag gumawa ng ingay at agad na tumabi kay Lucilia. Doon nakita niya
na kahit mahimbing ang tulog ng kapatid, unti-unting gumagalaw ang marka sa kanyang braso. Parang buhay, gumagapang at kumikislap sa ilalim ng balat. "Diyos ko, ano to?" bulong ni Andrea habang mariing niyakap ang kapatid. Hindi niya naitago ang takot kay Mang Istong. "Mang Istong, akala ko po tapos na ang lahat, pero kagabi may narinig akong boses at ang marka sa braso ni Lucilia gumagalaw po, para bang buhay." Hindi ko yun inaasahan. Kung ganon, hindi pa tuluyang binitawan ng engkanto ang kapatid mo. Ang mga tulad nila, kapag minahal o napusuan ang isang tao, mahirap nang kumalas. Maaaring tahimik muna siya ngayon, pero babalik siya. "Kung babalik siya, haharapin ko ulit. Hindi niya na muling masasaktan si Lucilia," sabi naman ni Andrew. Ngunit umiling si Mang Istong. Hindi sapat ang tapang lang, iho. Kailangan ng matibay na panlaban. May mga ritual at orasyon na kailangan upang tuluyan ng maputol ang ugnayan ng engkanto sa kapatid ninyo. Tumingin si Andrea kay Mang Istong. "Mang Istong, kung ganon, kailan po natin gagawin yun?" Sa 13 gabi ng buwan, doon natin siya haharapin. At doon natin malalaman kung talagang bibitaw na siya. Dumating ang araw na itinakda ni Mang Istong. Muling nagtipon sina Andrea, Andrew at ilang matatapang na kabarangay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dala ni Mang Istong ang mga dahon ng kawayan, langis ng palaspas at mga kandilang kulay puti na inilatag sa 4 na sulok ng bakuran. Si Lucilia ay nakalagay sa gitna, nakaupo habang si Andrea ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Si Andrew naman ay nakahanda, hawak ang kurspiho at tabak na pinagpala ng albularyo. Nagsimula si Mang Istong ng pagbigkas ng orasyon. "Hindi niyo ako matataboy. Akin lang si Lucilia. Siya'y babalik sa piling ko." Tinig ng nilalang. Nagsimulang umalulong ang mga aso sa buong baryo. Ang hangin ay umikot na parang ipo-ipo at ang marka sa braso ni Lucilia ay kumislap na parabang nag-aapoy. Napasigaw si Lucilia at nasasaktan. Agad na sumugod si Andrea at hinawakan ang kapatid. Si Andrew naman ay tumayo at harapan nila itinapat ang kurspiho sa direksyon ng balite. "Hindi mo siya makukuha. Hindi mo siya pagmamay-ari." Ngunit sa kalagitnaan ng laban, isang anyo ang unti-unting lumitaw. Mula sa dilim, mas malinaw na ang anyo nito kaysa dati. Isang lalaki na ubod ng kisig, nakasuot ng itim na barong, ngunit ang mga matay kumikislap na tila apoy. Ngumiti ito ng malamig. "Hindi niyo alam ang totoo. Hindi ko siya sinasaktan. Mahal ko siya at hindi ko siya bibitawan." Nang tuluyang lumitaw ang engkanto sa harap nila, halos manigas sa takot ang lahat ng naroon. Ang ilaw ng mga kandila ay nanginginig at ang hangin ay biglang pumigat. Si Lucilia, bagamat nanginginig, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang nilalang na may mukhang tao, ngunit ang aura ay hindi pangkaraniwan. "Lumapit ka sa akin, Lucilia. Ako ang makakapagbigay sa iyo ng buhay na walang sakit at walang hanggan." Napatingin si Lucilia kay Andrea saka umiling ng mariin. Hindi ako sasama sa iyo." Lalong nagngingit-ngit ang engkanto. Tumitig ito kay Andrew na nakatayo sa kanyang harapan, hawak ang kurspiho. Ikaw ang humaharang sa akin. Alam mo bang wala kang laban sa tulad ko?" "Kahit wala, lalaban pa rin ako. Hindi mo siya makukuha." Nagpatuloy sa orasyon si Mang Istong. Ang bawat kataga ay tila bumabalik sa hangin at dumudurog sa katahimikan ng gabi. "Sa ngalan ng may kapal, putulin ang tali ng laman ng diwa. Sa liwanag ng buwan, isara ang pintuan ng dilim." Nag-umpisang manginig ang lupa. Ang mga aso sa baryo ay naguunahan sa kahol at ang mga ibon na malapit sa kagubatan ay nagsiliparan. Ngunit hindi na patinag ang engkanto. Lumapit ito ng ilang hakbang at ang kanyang mga mata ay tila nagsisilab na apoy. "Hindi niyo alam kung bakit ko siya pinili. Hindi niyo alam ang katotohanan." "Kung gano'n, sabihin mo, ano ang dahilan at bakit si Lucilia ang napili mo?" "Noong bata pa siya, napadaan siya sa aking lugar sa ilalim ng punong ito. Doon ko siya unang nakita. Ang kanyang tinig, ang kanyang mga mata,
Para siyang liwanag na mundong walang kulay. Simula noon, hindi na siya nawala sa isip ko. Sinubukan ko lumapit sa kanya, ngunit hindi ako makatawid sa mundo ninyo. Kaya, nang siya'y lumaki, kinuha ko ang pagkakataon na makalapit sa kanya. Mahal ko siya at iyon lang ang dahilan. Mahal, hindi pagmahal ang ginagawa mo. Sakit at takot ang binibigay mo. Hindi siya sa'yo sasama at yun din ang sabi niya. Tumindi ang sigaw ng hangin at ang apoy ng mga kandila ay halos mamatay na. Ngunit bago pa ito tuluyang mangyari, itinuro ni Mang Istong ang isang dahon ng kawayan na may nakaukit na orasyon at idinikit sa lupa. Sa kapangyarihan ng may likha, binibigkis kita sa iyong pinagmulan. Hindi mo siya madadala. Kung mahal mo talaga siya, palayain mo siya. Huwag mo siyang ipilit sa mundo na hindi niya pinili. Pakiusap, palayain mo na ako. Huwag mo na akong guluhin, sabi ni Lucilia. Tumulo ang parang luha sa mata ng engkanto, ngunit iyon ay kasing itim ng usok. Kung iyan ang nais mo, hindi ko na ipipilit. Ngunit tandaan mo, Lucilia, ako ay narito pa rin. At kapag tinawag mo ko, kahit minsan, muling babalik ang ating ugnayan. At sa isang iglap, naglaho ang nilalang sa harap nila, kasabay ng pagkalma ng hangin at pagliwanag muli ng paligid. Napaupo si Lucilia, halos mawalan ng lakas. Agad siyang niyakap ni Andrea. Ate, wala na siya. Mang Istong, talaga po bang umalis na yung engkanto na yon? Hindi ko masasabing umalis na. Ang ganitong ugnayan ay mahirap putulin. Ngunit sa pagkakataong ito, pinili ng engkanto na magparaya. Ang natitirang laban nasa puso at isipan na ni Lucilia. Kapag siya'y tumawag, babalik ang nilalang, kaya't kailangan niyang maging matatag. Tahimik na napatingin si Lucilia sa kanyang braso. Ang marka ay naroon pa rin, ngunit tila kumalma. Hindi na ito gumagalaw. Hindi ko na siya tatawagin. Hindi ko nahahayaan na bumalik siya, wika ni Lucilia. Makalipas ang ilang linggo matapos ang huling pagkikita nila sa engkanto, muling bumalik sa katahimikan ng baryo. Ang mga tao ay nagsimulang bumalik sa kanilang dating gawi at ang takot na bumabalot sa kanila ay tila unti-unting humupa. Ngunit para kay Andrea, Lucilia at Andrew, nananatiling sariwa ang mga alaala na nangyari tuwing lumalapit ang gabi at dumidilim ang paligid. Hindi pa rin maaalis ang kaba sa kanilang dibdib. Ngunit isang araw, kinabukasan, nagpasya si Mang Istong na maglatag ng bantay na pananggalang sa bahay ni na Andrea at Lucilia. Naglagay siya ng mga dahon ng palaspas, dinikit sa mga bintana at nagbuhos ng langis na hinaluan ng dasal sa 4 na sulok ng bahay. Gagawin natin itong kuta laban sa anumang nilalang na susubok pumasok. Pero tandaan ninyo, mas makapangyarihan pa rin ang panalangin at pananalig. Kapag nakaramdam kayo ng kakaiba, huwag kayong bibitiw sa dasal. Tahimik na tumango sina Andrea at Lucilia. Ngunit isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng lahat, biglang nagising si Lucilia. May malamig na hangin na dumampi sa kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang bumangon at nakita ang bintana na bahagyang nakaawang. At doon sa labas ng dilim, muling lumitaw ang isang pares ng matang kumikislap. Narinig niya ang mahinang bulong. Babalikan kita. Napatigil ng hininga si Lucilia habang nakatitig sa kumikislap na mga mata sa labas ng bintana. Gusto niyang sumigaw pero natatakot siyang baka lalo lamang lumapit ang nilalang. Niyakap niya ng mahigpit ang kumot at pilit na isinara ang kanyang mga mata. Ngunit ang bulong ay patuloy na nagsasabi nga, Lucilia, hindi mo ko kayang kalimutan. Sa sobrang takot napasigaw siya, Andrea, Andrew, Mang Istong. Mabilis na dumating si Andrea sa kanyang tabi at sumunod si Andrew na galing sa labas. Agad nilang isinara ang bintana at ipinatong ang kruspiho. Dumating naman si Mang Istong, hawak ang kanyang bote ng langis at isang lumang dasalan. Narito siya at mas matindi ang lakas niya ngayon. Kailangan nating tapusin ito ngayong gabi. Kapag hinahayaan pa natin siyang magpakita ng paulit-ulit,
Baka tuluyan niya ng masilo ang kaluluwa ni Lucilia. Mabilis nilang inihanda ang pakuran. Inilagay ni Mang Istong ang 4 na kandila sa 4 na sulok at diniligan ng banal na langis ang paligid. Pinaupo si Lucilia sa gitna habang yakap siya ni Andrea. Si Andrew naman ay nakatayo, matatag at handang sumagupa. "Huwag kang matakot, Lucilia, nandito kami." Muli namang nagsimula si Mang Istong sa pagbigkas ng orasyon. Ang tinig niya ay malakas at nangingibabaw kahit sa humahagit-git na hangin. Biglang gumalaw ang lupa at lumitaw ang anyo ng engkanto. Mula sa lilim ng puno ng balite, mas malinaw siya ngayon. Matangkad, makisig at tila buhay kaysa sa dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang apoy. "Akala mo nagparaya ako? Akin ka lang, Lucilia." Tumayo si Andrew, nakaharap sa kanya. "Hindi siya sayo. Hindi mo siya pagmamay-ari. Ilang beses ko pang dapat sabihin sayo." Ngunit ngumiti ang engkanto at nagsimulang lumapit. Bawat hakbang niya ay parang may dumadagungdong sa lupa. Ang mga kandila ay halos mamatay sa lakas ng hangin. "Mang Istong, anong gagawin natin ngayon?" Ipagpatuloy lang ang dasal. Huwag bibitaw. "Hindi mo na ako mapipigilan ngayon, tanda. Hindi orasyon ang makakahadlang sa akin. Ang nararamdaman ko ay higit pa sa inyong mga salita." Hindi. Ang pagmamahal ay hindi pag-aangkin. Hindi pananakit. Saglit na natahimik ang engkanto. Kitang-kita ni Lucilia ang lungkot sa kanyang mga mata. Ngunit bigla ito nga napalitan ng galit. "Kung hindi ka magiging akin, wala kang magiging kasama kahit sino man." Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang lumakas ang hangin. Para bang ipo-ipo na nakapalibot sa kanilang lahat. Napahawak si Andrea kay Lucilia habang si Andrew ay pinilit na manatiling nakatayo. "Hindi mo siya masasaktan!" Sigaw ni Andrew sabay taas ng kruspiho. Nagdikit ang liwanag mula sa kruspiho at ang apoy mula sa mata ng engkanto. Nagkaroon ng malakas na pagsabog ng liwanag na nagpagulat sa lahat. "Ngayon, Lucilia, sabihin mo sa kanya ang huling desisyon mo. Putulin mo ang tali." "Hindi kita mahal. Huwag mo na akong guguluhin. Hindi kita tatawagin kahit kailan. Hindi na ako iyo." Sa mismong sandaling yun nagsimulang magbago ang anyo ng engkanto. Ang kanyang anyong makisig ay tila natutunaw at unti-unti itong nagiging usok. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong baryo. At sa isang iglap, naglaho ito. Iniwan ang katahimikan at malamig na simoy ng hangin. Nang matapos ang lahat, halos mawalan ng lakas si Lucilia at bumagsak sa bisig ni Andrea. Si Andrea ay agad na lumapit at inilalayan silang dalawa. Huminga ng malalim ang albularyo. "Hindi ko masasabing tuluyan ng naglaho talaga ang engkantong iyon. Pero sa lakas ng paninindigan ni Lucilia, malaki ang posibilidad na hindi na siya makakabalik pa. Ang ugnayan nila ay naputol dahil sa pagtanggi niya. Ngunit tandaan ninyo, ang mga nilalang na katulad niya ay hindi ganap na nawawala. Kailangan pa rin kayong mag-ingat." Makalipas ang ilang araw, unti-unti na namang bumalik sa normal ang buhay nila. Si Andrea ay naging mas protektibo at si Andrew ay mas naging matatag sa kanyang paninindigan na hindi niya iiwan si Lucilia. Minsan nakaupo sila sa ilalim ng araw. Nagtanong si Lucilia kay Andrew. "Paulit-ulit na lang na bumabalik ang engkantong iyon. Kung sakaling bumalik siya ulit, handa ka pa rin bang protektahan ako?" Hindi kita iiwan. Kahit pa bumalik siya, hindi ka niya kayang pagsamantalahan. Hindi ka nag-iisa. Napangiti si Lucilia at marahang sumandal sa kanya. "Salamat, Andrew. Sa wakas pakiramdam ko malaya na ako." Sa mga sumunod na araw, unti-unting nawala ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Ang puno ng balite na dating pinamumugaran ng engkanto ay unti-unting natuyo at tuluyang bumagsak matapos ang isang malakas na bagyo. Para bang iyon ang huling tanda ng nilalang na matagal nang nagbabantay kay Lucilia. Si Mang Istong ay madalas pa ring bumisita sa kanila, dala ang kanyang paalala. "Huwag kalimutan ang pananalig. Kahit wala na siya, may iba pang nilalang na nagmamasid. Huwag kayong kampante." At doon nagtatapos ang engkanto.
ng albularyo na tumapos sa pagnanasa ng engkanto. Isang alaala ng taong 1976 sa isang liblib na baryo sa Pilipinas. Isang paalala na sa mundong ito, may mga bagay na hindi nakikita, ngunit kaya pa rin lampasan ng tapang, pagmamahal at pananampalataya. At iyon po ang ating buong kwento. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator sa channel na Kwentuhan Tayo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.